Kailan nga ba natin kailangang disiplinahin ang ating mga anak? May limitasyon ba sa pagbibigay ng pagmamahal sa mga bata? Kailan masasabing sobra na o tama na? Sabi nga nila, lahat ng masama ay sobra. Kahit pa ito ay pagmamahal, pag-aalaga at paniniguro na ligtas ang ating mga anak. Ang kasong ito ay malinaw na halimbawa na lahat ng sobra ay masama. Dahil sa labis na pagmamahal ni Shelly sa kanyang anak na si Derek, nawalan ito ng disiplina na kalaunan ay humantong sa malagim na trahedya. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na kasong ito ni Derek Leeds. 20 anyos si Derek Leeds nang mangyari ang insidenteng ito. Na mga panahong iyon, nakatira pa rin siya sa bahay ng kanyang inang si Shelly sa Wisconsin. 19 years old pa lamang si Shelly nang ipagbuntis niya si Derek. Nasa kolehiyo pa siya ng mga panahong iyon, ngunit dahil may pagkapusok, nalaman niya na nagdadalang tao siya. Sa kasamaang palad, hindi siya pinanagutan ng kanyang nobyo. Sa kabila ng katotohanan iyon, nagdesisyon si Shelly na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Ng mga puntong iyon, takot ang bumalot kay Shelly dahil wala siyang maayos na trabaho. Walang suporta mula sa ama ng bata at dahil nga doon, naging napakalabo ng kanyang kinabukasan. Ngunit nang una niyang masilayan si Derek, napuno ng pagmamahal ang kanyang puso. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi rin siya tinantanan ng mga pagsubok. Nang tumuntong ng 7 taon si Derek, nagkaroon ito ng severe pneumonia. Hindi ito makahinga at walang tigil sa pag-iyak. Naging napaka-kritikal ng kondisyon ng bata, kaya't kinailangan pa siyang i-airlift papunta sa isang specialized hospital sa Dallas, Minnesota. Nang makarating sa ospital, sinabihan si Shelly ng doktor na may posibilidad na maaaring hindi na makasurvive si Derek. Napuno ng takot at labis na pag-aalala ang buong pagkatao ni Shelly. Nagdasal siya ng taimtim sa Panginoon upang patnubayan ang kanyang anak. Ipinangako niya sa Panginoon na kung makakaligtas si Derek ay sisiguraduhin niya na ito ang magiging pinakamasayang bata sa balat ng lupa. At dininig naman ng may kapal ang panalangin iyon ni Shelly. Nakaligtas si Derek sa tiyak na kamatayan at simula nga noon, naging napaka-overprotective ni Shelly sa kanyang anak. Pinaliguan niya ito ng pagmamahal. Pinroteksyonan kahit sa pinakamaliliit na insekto. Ayon sa mga kakilala ng mag-ina, ibinigay ni Shelly ang mundo niya kay Derek. Lahat ng gusto ng bata, mga laruan, pagkain, lahat ng hiling ni Derek ay sinunod ni Shelly sa labis na pagmamahal niya sa kanyang anak. Subalit hindi ito nakabuti sa overall growth ng bata. Nawalan ito ng respeto at takot sa kanyang ina, maging sa ibang taong nakapaligid sa kanila. Ipinanganak na isang normal na bata si Derek. Ngunit dahil palagi niyang nakukuha ang kanyang gusto, masyado itong na-spoiled to the point na nagwawala ito kapag hindi nakukuha ang kanyang gusto. At hindi nga nagtagal, nag-manifest na nga ang mga abnormal behavior ng bata. May isang pagkakataon kung saan pumunta silang mag-ina sa supermarket. Nakita ni Derek ang isa sa mga gusto niyang laruan. Nang mga panahong iyon, saktong-sakto lamang ang pera ni Shelly para sa kanilang groceries. Kaya't hindi niya nabili ang laruan para sa bata. Sa halip, pinangakuan ni Shelly ang anak na babalik sila kapag sumweldo na siya upang bilhin ang nasabing laruan. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Derek. Nagwala ito sa tindahan. Pinulot nito ang laruan at saka binalibag sa sahig. Pinulot din ni Derek ang isa pang laruan na kamukha ng sinira niya at binalaan ng kanyang ina na kung hindi nito bibilhin ang laruan ay sisirain niya rin ang laruan na hawak niya. Nang mga puntong iyon, walang nagawa si Shelly kundi ibigay ang gusto ng anak. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na nagpakita ng mga abnormal na behavior si Derek. Katulad sa pagkain, ayaw nitong hinahawakan ang kanyang pagkain. Kakain lamang ito kung may tinidor at kutsilyo. Wala din itong interes na makipaglaro sa ibang bata. Sa tuwing lalapitan naman siya ng ibang bata, inaaway niya ang mga ito.
Ayaw din itong nakikipag-interact sa ibang matatanda maliban sa kanyang ina. Lahat ito ay pinagtiisan at binaliwala ni Shelly dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang anak. Nang parehas na taon, nakilala ni Shelly ang lalaking si Robert. Na-in-love si Shelly sa lalaking ito at hindi nga nagtagal ay nauwi na sa relasyon ng kanilang pagtitinginan. Dahil alam ni Robert na si Derek ang mundo ni Shelly, ginawa niya ang lahat upang mapalapit sa bata. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi niya makuha ang loob ni Derek. Subalit kahit na ganoon, pinagtiisan din ni Robert ang lahat, alang-alang kay Shelly. Alam din ni Robert na may special needs si Derek at kailangan niya ng mas mahabang pasensya. Sa kabila nito, desidido si Robert na pakasalan si Shelly. Lumipas ang ilang buwan, nagpakasal na nga ang dalawa at nagsama na sila sa iisang bubong. Simula noon, inalagaan at minahal ni Robert si Derek na parang sarili niyang anak. Bago makilala ni Shelly si Robert, sanay na sanay si Derek na walang rule sa kanilang bahay. Nagagawa niya kahit na anong gustuhin niya at sunod-sunuran palagi ang kanyang ina. Ngunit hindi sang-ayon sa ganitong setup si Robert. Alam niyang hindi makakabuti iyon kay Derek kaya't sinubukan niyang makialam. Nang sumapit ang Pasko ng taong iyon, nagising ng maaga si Robert. Inilabas niya lahat ng regalo at inayo sa mga ito sa ilalim ng Christmas tree. Nagluto din siya ng umagahan nang sa ganon ay makakain silang magkakasama. Bago ang araw na iyon, nangako si Shelly kay Derek na bibigyan niya ang anak ng video game. Kaya't nang sumapit ang Kapaskuhan, dire-diretso si Derek sa Christmas tree upang buksan ang kanyang regalo. Ngunit binawalan siya ni Robert. Kakain muna di umano sila bago niya mabuksan ang kanyang regalo dahil Pasko nga ng araw na iyon. Dito na nagdilim ang mukha ng bata. Sumunod naman ito sa ipinag-uutos ng amain. Umupo ito sa lamesa, ngunit tinitigan lamang nito ang pagkain. Lumipas ang oras, nadudoon pa din si Derek sa hapag. Hanggang sumapit na ang gabi, naroroon pa din si Derek nakatitig sa kanyang pinggan at puno pa rin ng pagkain ang kanyang plato. Nang ma-realize ni Shelly na hindi talaga ito kakain, inutusan niya si Derek na matulog na sa kanyang kwarto. Kinabukasan, maagang umalis si Robert papunta sa trabaho. Dahil sa awa, pinayagan ni Shelly si Derek na buksan na ang kanyang regalo. Kumaripas ito papunta sa Christmas tree at nang makita ang video game, umupo ito sa sofa at saka ihinagis ang video game sa sahig. Nang makitang pira-piraso na ang laruan, tahimik itong bumalik sa kanyang kwarto. Nang magbinata si Derek, mas lalong lumala ang ugali nito. Hindi ito lumalabas ng kwarto. Mas madalas na rin ang pagtatalo nila ni Robert. Mga pag-aaway na nauuwi sa matinding sagutan. Palasagot din itong si Derek. Walang sinasanto ang bibig at malimit minumura ang kanyang mga magulang. Sa tuwing magkakaroon ng away sa kanilang bahay, palaging kinakampihan ni Shelly ang kanyang anak. Hindi dahil tama ito, kundi dahil ayaw nitong maramdaman na wala itong kakampi dahil kung tutuusin, siya lamang ang nag-iisang kadugo ng kanyang anak. Matagal na panahong nagtiis si Robert sa ganitong sitwasyon. Ngunit dumating ang punto na hindi na niya kayang makita kung paano lapastanganin ni Derek ang kanyang ina. Hindi niya pinapili ang asawa. Nagdesisyon na lamang siyang mag-file ng divorce dahil alam niyang sa kanilang dalawa, si Derek ang pipiliin ni Shelly. Nang matapos ang lahat, umalis na si Robert sa bahay ng mag-ina. Dito na nagdesisyon si Shelly na dalhin ang anak sa psychologist upang ma-check kung makakatulong ang mga profesional sa kaso ng kanyang anak. Ayon sa doktor, nakakaranas ng depresyon si Derek. Niresitahan siya ng doktor ng gamot, ngunit ilang linggo lamang iyong sinunod ng binata hanggang sumapit ang taong 2009. Ito ang mga panahon na nagkaroon ng kaunting pag-asa si Shelly. Nakilala ni Derek ang dalagang si Macy. 18 years old na si Derek ng panahong ito habang si Macy naman ay 16 years old. Magkaiba ang ugali ng dalawa. Very outgoing si Macy. Si Derek naman ay extrovert. Ngunit simula nang makilala ni Derek si Macy, nagbago ang ugali nito. Mas madalas na itong ngumingiti at maayos na din ang pakikitungo nito sa kanyang ina. First time din na nagsabi si Derek ng I love you sa isang tao. Hindi ni minsan na sumagot si Derek sa bawat I love you ni Shelly sa kanya.
Ibang-iba ang pinakitang pag-uugali at mga aksyon ni Derek kay Macy. At dahil sa pagbabagong ito, nagkaroon ng pag-asa si Shelly na gagaling na ang kanyang anak. Hanggang lumipas ang 1 taon ng pagdidate, nabuntis ni Derek si Macy. Kahit na napakabata pa na magkasintahan, malugod na tinanggap ni Shelly ang balita. Handa siyang suportahan ang kanyang anak kahit na ano pa mang makakabuo sa pagkatao nito. Sinuhestyon din ni Shelly na lumipat na si Macy sa kanilang bahay nang sa ganon ay mabandayan niya ito habang nagdadalang tao. Parehas noon na nasa high school si Derek at Macy. Parehas din na walang trabaho, kaya't si Shelly ang bumuhay sa dalawa. Nag-ampon din sila ng isang labrador na aso at pinangalanan itong Lucy. Taong 2010, nakagraduate ng high school si Derek. Ipinanganak din ni Macy ang panganay nila at pinangalanan nila itong Gabriel. Matapos makapanganak, bumalik si Macy sa pag-aaral. Si Derek naman ang naiwan sa bahay upang mag-alaga sa kanilang anak. Ng mga puntong ito, natuto ng magluto si Derek. Marunong na din itong magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas, at lahat ito ay ginawa ni Derek nang walang pagrereklamo. Masayang-masaya si Shelly sa pagbabagong iyon ni Derek dahil hindi niya lubos maisip na magbabago ng ganoon ang kanyang anak. Kitang-kita ni Shelly kung gaano kamahal ni Derek si Gabriel at sa mata ni Shelly, isang mabuting ama si Derek sa kanyang anak. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Derek sa dati niyang nakagawian. Bilang na bilang ang kilos ni Shelly at Macy sa bahay. Naglagay ito ng mga rules na walang sinuman ang pwedeng sumuway. Kung ano ang tamang paglilinis ng bahay, anong oras kakain, ano ang kakainin, anong oras pwedeng manood ng TV at marami pang iba. Pinagbawalan din ni Derek sina Shelly at Macy na buksan ang mga bintana at kurtina. Pinagbawalan din niya na makapaglaro si Gabriel sa labas ng bahay. Kinontrol din ni Derek ang pag-grocery shopping ng kanyang ina. Tanging mga pagkain na gusto niya lamang ang pwedeng bilhin ni Shelly. Na makagraduate ng high school si Macy, nakahanap ito ng trabaho na lubos na nakatulong sa pinansyal nilang pangangailangan bilang lumalaki na nga ang anak nilang si Gabriel. Ayos lamang ito kay Derek, ngunit katulad ng nabanggit kanina, bilang na bilang ang bawat kilos ni Macy. Pinapayagan lamang siya ni Derek na makalabas tuwing pupunta ito sa trabaho. Binigyan din siya ni Derek ng schedule, kung anong oras siya aalis ng bahay at eksaktong oras kung kailan ito uuwi. Sa tuwing mahuhuli ng uwi si Macy, nauuwi ang lahat sa pagtatalo at paulit-ulit ang senaryong ito halos araw-araw. Dahil sa mga ikinikilos ni Derek, naramdaman ni Shelly na parang mas lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang. Lahat ng maaari niyang gawin bilang isang ina upang masuportahan si Derek ay ginawa na niya. Ngunit bakit parang kulang pa rin? Ubos na si Shelly ng puntong ito at wala na siyang maiibigay pa. Dahil dito, nagkaroon din ng depression si Shelly. Bumalik siya sa dati niyang bisyo. Kumapit siya sa alak at bawal na gamot dahil iyon lamang ang nakita niyang paraan upang matakasan ang sitwasyon nilang mag-ina. Na mga puntong ito, hindi alam ni Shelly na bumili pala ng baril si Derek. May isang pagkakataon na pumunta siya sa kusina at doon ay nakita niyang nililinis ni Derek ang kanyang baril. Hindi siya nakapagsalita. Takot ang bumalot sa kanyang pagkatao dahil alam niyang unstable ang pag-iisip ng kanyang anak. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kumuha siya ng tubig at saka naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa man siya makapasok, itinutok ni Derek ang baril sa likod ng kanyang ina at saka nagtanong kung takot ba si Shelly sa kanya. Sa halip na sumagot, ipinagpatuloy ni Shelly ang paglalakad. Pumasok siya sa kwarto at saka naglock ng pinto. Simula ng araw na iyon, palagi nang nakalak ang pinto ni Shelly. Sa loob na rin ng kwarto siya nag-iinom at nagpapakalango sa bawal na gamot. Ngunit dahil na rin sa mga aksyong ito ni Shelly, bumigay din ang kanyang katawan. Itinakbo siya sa ospital upang sumailalim sa operasyon para sa kanyang gallbladder. Nang puntong ito, napagtanto ni Shelly na walang mabuting maidudulot kung magpapadala siya sa kanyang emosyon. Kaya't ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya mag-iinom
at gagamit ng bawal na gamot. Nang matapos ang operasyon, umuwi siya sa bahay at napansin niya na nawawala ang aso nilang si Lucy. Tinanong niya si Derek at sinabing nabangga ang alaga nilang aso ng isang sasakyan at inilibing na niya ang katawan ni Lucy. Ngunit hindi naniniwala si Shelly dahil hindi ugali ni Lucy na tumakbo sa kalsada. Dahil sa takot sa anak, nagdesisyon si Shelly na huwag na lamang magsalita. Ng mga puntong ito, sinasaktan na din ni Derek ang nobya nitong si Macy. Nagtiis si Macy ng ilang buwan, alang-alang sa anak nilang si Gabriel. Ngunit lahat ay may hangganan. Isang araw, nagdesisyon si Macy na tuluyan ang iwanan si Derek. Nagpaalam siya kay Shelly na sinuportahan naman ang kanyang biyanan dahil hindi na nga tama ang ikinikilos ni Derek. Wala si Derek sa bahay nila ng araw na iyon na mag-alsabalutan si Macy. Nang dumating si Derek sa bahay, dito na sinabi ni Shelly na umalis na si Macy. Nang marinig ito, umupo si Derek sa sofa at hindi nagsalita. Taliwas ito sa reaksyon na ine-expect ni Shelly mula sa anak. Mas lalong kinabahan si Shelly sa ikinilos na iyon ni Derek. Kinabukasan, nadat na ni Shelly si Derek na pabalik-balik na naglalakad sa kanilang sala. Paulit-ulit nitong ibinubulong sa hangin na walang ibang tatawagin si Gabriel na ama kundi siya. Dahil mahuhuli na nga sa trabaho, ipinagkibit-balikat lamang ni Shelly ang inasal na iyon ni Derek. Nang matapos siya sa trabaho, nadat na niya ang sasakyan ni Macy na nakapark sa harap ng kanilang bahay. Napansin niya na nakabukas ang pinto ng sasakyan ni Macy. Nakabukas din ang pinto ng kanilang bahay. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng nakakarinding katahimikan. Nakita niya ang mga bakas ng dugo sa sahig, papunta sa kanilang banyo. Nanlamig ang buong katawan ni Shelly dahil pakiramdam niya ay may ginawang masama si Derek sa anak nitong si Gabriel. Binuksan niya ang pinto at doon ay nakita niya ang dugo ang katawan ni Macy na nakababad sa bathtub na puno ng tubig. May tama ito ng saksak sa liig. Dali-dali niyang hinanap ang apong si Gabriel pati ang anak na si Derek sa buong bahay. Ngunit wala doon ang mag-ama. Tumawag din siya ng 911 upang humingi ng saklolo. Mabilis namang dumating ang mga pulis, ngunit nang makita nila ang katawan ni Macy, alam nila na huli na ang lahat para sa dalaga. Dito na nag-issue ang mga pulis ng Amber Alert upang mahanap si Derek at Gabriel. Dahil sa Amber Alert na ito, natunto ng mga pulis ang mag-ama sa isang hotel. Nakilala ng clerk si Derek na agad din namang tumimbre sa mga pulis. Dumating ang mga pulis sa hotel at doon nga nila naaresto si Derek. Na-rescue din nila si Gabriel. Wala itong sugat o kahit na anong indikasyon na sinaktan siya ng kanyang ama. Walang mababakas na kahit na anong pagsisisi sa mukha ni Derek. Parang masaya pa ito dahil nakapaghiganti na siya kay Macy. Suot pa rin ni Derek ang mga damit na suot niya nang saksakin niya si Macy. May mga patak din ng dugo sa sapatos ni Derek. Nagmatch din ang shoe print na nakita nila sa bahay sa sapatos na suot nito. Nakita din nila ang kutsilyo na ginamit ni Derek upang paslangin si Macy sa loob ng kanyang sasakyan. Nang mga puntong ito, pinayagan ng mga pulis si Derek na matawagan si Shelly. Iyak ito ng iyak habang kausap nito ang kanyang ina. Humingi siya ng paumanhin at sa unang pagkakataon, sinabi ni Derek na mahal niya si Shelly. Paulit-ulit itong humingi ng paumanhin at nagsumamo sa kanyang ina na alagaan nito si Gabriel. Nahuwag itong papayag na masaktan ang kanyang anak. Nang matapos ang tawag, tuluyan ng inaresto ng mga pulis si Derek. Ngunit hindi pa rin doon natapos ang kamartiran ni Shelly. Sa halip na isuplong ang anak, binalak ni Shelly na tumistigo sa panig ni Derek upang maabsuelto ito. Hinding-hindi niya kayang makita na nakakulong ang nag-iisa niyang anak. Subalit hindi na nagpatuloy pa ang trial. Noong 2012, tinanggap ni Derek ang alok na plea deal ng prosecution kapalit ng pag-amin sa pagpaslang kay Macy. Nabigyan ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong at mabibigyan ng pag-asang maparol pagkatapos ng 40 years. Ginanap naman ang libing ni Macy ilang araw matapos ang kanyang pagpanaw. Matapos ang lahat, nagdesisyon si Shelly na lumipat ng ibang tahanan.
Hindi niya kaya pang tumira sa dati nilang bahay dahil sa napakalungkot na nangyari doon. Base sa mga sources, napunta kay Shelly ang full custody sa apong si Gabriel. Lumipat sila sa isang secluded na lugar kung saan walang nakakaalam ng kanilang istorya. Ayon kay Shelly, pipilitin niyang baguhin ang tadhana ng kanyang apo at gagawin niya ang lahat upang magkaroon ito ng maayos na kinabukasan. Idinagdag din ni Shelly na pinagsisisihan niya ang nangyari kay Macy. Kung alam niya lamang na mangyayari iyon, sana'y hindi na lamang siya umalis ng kanilang bahay. Subalit kahit ano pa mang sabihin ni Shelly, maaaring lahat iyon ay nakatadhanang mangyari. Maaaring ito na rin ang paraan ng langit upang mabigyan ng leksyon si Derek. Kung hindi niya kayang disiplinahin ang kanyang anak, ang batas at ang Panginoon ang didisiplina sa kanya. Sa kasalukuyan, si Derek ay nakakulong sa maximum security sa Wisconsin at maaaring matanda na ito bago makalabas ng kulungang iyon. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.